guys, we can see here that the Bitcoin is really struggling to break the 99,000 US dollars all-time high, which is yung kanyang resistance. At ngayon, yung sabi ko nga sa last video natin na kung saan kapag ka ang Bitcoin nag-breakdown, no, meron tayong marka dyan na 95,000 US dollars to 96,000. Yun nga, sabi ko may possibility, may probability that it has, gone down. So kaya makikita natin dito na talagang si Bitcoin ay bumaba to the lowest or swing low of 90,000 US dollars. Kaya naman po sa video na ito, magagawa ulit tayo ng technical analysis. We will try to find out kung ano ba yung magiging next move nito. No, kasi medyo ayan na nga ang kinakatakot ko, kaya na nga ang kinakabahala ko pagdating po sa Bitcoin, yung 90,000 niya baka hindi masustain at makikita nyo base po sa poor market paces or poor market pace. Makikita natin dito actually nasa declining siya, no? So kaya naman guys, mag-subscribe na kayo bago natin simulan tong video na ito. Mag-subscribe ka na, mag-follow ka na para nang sa gayon syempre mas marami ka pang matutunan. Alright? So ngayon pag-aralan na natin guys, no, itong galaw ng Bitcoin, makikita nga po natin yung analysis ko lang yung vlog ko na medyo nag-stay doon, naging stagnant sa between 96,000 to 99,000 US dollars. There is a $3,000 difference. Ngayon, ang medyo masama nga, hindi nag-retain, hindi nag-maintain, hindi na-sustain sa level na yon. At ang nangyari, nag-breakdown dito. May nagawa pang retest dito Diba? Parang tinatry pang bumalik ulit dyan sa area na yan, which is I plotted the few days before. Ngayon makikita natin dito na grabe yun nga, no? At around sa ngayon 93,000 pa rin naman. It's trying to break that level, but makikita natin dito based on short-term trend analysis or micro trend analysis, makikita natin dito simple analysis lang, no, para syempre maintindihan din ng mga viewers natin, medyo pababa, no? Yung 1 hour time frame ito, meaning hindi siya pang scalping, hindi rin naman pang swing trading. So yung saktong lang, no, yung pang day trading, no, na time frame po ito. Ngayon makikita natin dito, yun nga, base muna sa market cycle or poor market paces. Ayan, naging ganito yung structure niya. Ayan. Kung mapapansin niyo, kahit tayo ay nasa 1 hour time frame, 'di ba? Ito po yung tinatawag natin na accumulation, and then ito yung tinatawag natin na pagiging uptrend niya or uptrend phase or markup. And then dito naman po sa distribution, naging stagnant na yung price. Kaya makikita natin dito guys na ayan yung emotion cycle of market. Ayan. So makikita natin dito yung poor market paces, at siguro psychologically speaking, nung malapit na sa 100,000, syempre iniisip ng mga tao na yun nga, psychological resistance talaga yung mga whole numbers na yan, especially the 100,000 mark. Kaya makikita natin every time yun nga, it reaches the 99,500 US dollars, nare-reject. Ayun ang daming beses na. So ngayon medyo tapos na yan. Ngayon dito tayo magpunta, nag-plot na din tayo ng Elliott wave correction dito. And then also, ang pinaka-importante dyan, syempre, not just only the present, not only the past, but also what can we tell about the future. Sa ngayon, sa tingin ko dyan is, medyo ito ay pababa pa, no? Maglalaro naman ito sa yung next na support niya, yun, respect yung support na 90,000. Actually, buti nga, nag-bounce back sa 90,000 kasi, pag hindi yan nag-bounce back sa 90,000, dire-diretso na naman pa 89 yan, 88 pababa, no? Pero ang kinagandahan, tignan nyo, no? Nung makikita natin dito, tingin tayo dito sa part na to, ayan. So makikita natin dito, may support. So buti na lang kamo sinalo, no, ng mga buyers dyan, and we can see na dito, kahit nag-bounce siya, ano mapapansin nyo? Kahit nag-bounce siya, medyo hindi ganun pa bullish No, hindi ganun pa bullish kasi meron pang barrier dito. There is a resistance, there's support, but sabi nga nila, no, parang sideways siya. No, this is your new resistance. Mawawala na muna yung sa taas or standby dyan, pero
this is now your new support, this will be your new resistance dito. So pero para sa akin mga traders, no, medyo nga pababa, no, ang galaw nitong si Bitcoin unless na talaga mag-breakout yan, bumalik siya. No, ano bang dapat nating, ano ba yung hino-hope natin diyan, no? Kahit dapat hindi tayo mag-hope, bumalik, 'di ba? Bumalik sa levels na to between 95,000 to 99,000. Dapat bumalik. Pero ngayon nga 93,000 parang dito kalahati na itong 90 and 95, no? Parang lumalagpas doon sa almost kalahati or nasa kalahati siya. Pero dito makikita natin na medyo struggling talaga siya na umangat dahil nga nasunod na yan sa resistance natin. Makikita natin dito na talagang nire-reject, no, and also sa ating RSI talagang hindi rin ganun kaganda yung kanyang move, 'di ba? Pero dito merong bullish divergence pero hindi lang yan ang nag-i-indicate kasi yung ating MA 20 MA medyo bullish pero possible mag breakdown nito or fake breakout. O kaya naman, pag nilagay mo yan sa EMA 50 or MA 50, downtrend pa talaga yan. No? Short term kasi 1 minute or 1 hour time frame lang itong ginagawa natin ng analysis. No? Kaya naman mga traders, yes, no, sabi nga nila, sideways trend with a downward bias. No? Short term short term. No? Kung pag-usapan natin, long term, 6 months, 1 year, yes, posibleng pataas si Bitcoin. Pero yung ngayon, as in yung ngayon, yung pinag-uusapan natin, yung bias natin dyan, no, is, pababa pa siya, no, unless na nga lang, kaya nga sinasabi ko na sa inyo, ano yung mga babantayin yung levels, ito po, yan, yung mga swing high na ito, yan, itong 95,000, 94,000, yung kanyang resistance 94,000 to 95,000, yung present or current na resistance natin dito, na sana nga, no, na sana nga, yan, no, ma-breakout niya yung levels na yan, papunta na ulit yan sa, 94, 95,000, no, paunti-unti. Pero sa ngayon, it is clearly, yung forma niya, yung trend niya, short term, nagkakaroon pa dito ng panic selling, sell-offs, nagbebentahan pa yung mga tao. Kaya, makikita natin dito yung approach, tignan mo, diba? So, dating pataas, nag-stack up dito, pababa, o hindi hanggang ngayon pababa siya. So base dito sa ating 4 market paces, no. Kaya kumbaga pag magte-trade kayo, okay lang naman, kailangan mag-ingat, magplano, no, magsigurado muna kayo. Syempre, wag nyong lahat i-all in, no. So kaya kayo mga traders, no, sa tingin nyo ba ang short term ng galaw ng Bitcoin bullish ba or bearish? I-comment nyo dyan sa baba. So yun lamang, follow for more contents like this. Estudyante Trader po.